Babaeng lumilipad, lalaking mahilig sa Barbie, at ang title ng palabas ay May Dress Up Darling. Ang bida natin si Gojo ay mahilig sa mga Hina dolls, mga negosyo ng lolo niya. Nagkaroon siya ng passion sa paggawa ng manika kaya't nag-ensayo siya para makatulong kay lolo. Pero napaka-bitter ng kababata niya. Pambabae lang yan, Gojo. Bakit ka naglalaro ng Barbie? Ayoko na sa'yo, bading. So sad. Okay lang yan, Gojo. Alam ko naman naglalaro ka lang yan dahil balang araw gusto mong paglaruan mga babaeng tulad niyan. Ilan taon na yung lumipas, nagising na si Gojo para maganda para sa school. Habang kumakain, tinanong siya ni Lolo, kung nagkaroon na ba ng kaibigan ng apo ko? Oo naman lolo, kahit wala naman talaga. Pero one time, meron siya nakasama, kaso akala ng lalaki, tropa niya si Gojo. Awkward. Talaga nakakalungkot yung buhay ni Gojo. Hindi niya kaya makipagkaibigan dahil nahiya siya sa hobby niya, at yun yung paglalaro ng Barbie. Pero nagbago yung buhay ni Gojo. Simula nung may lumipad na chicks papunta sa kanya. Tapos biglang... Ay, mali. Hindi pala yun. Nagsorry yung babae na si Marin. Syempre nagulat si Gojo dahil ang tagal niya walang kumakausap sa kanya na babae. Kaya pagkakataon niya na para ipahiya ang sarili niya. Ngayon sa isang kwarto, kinakausap ni Gojo yung manika niya. Tapos biglang may pumasok. Barbie, sabi ko na! Si Marin. Kinibahan si Gojo na baka sabihan na naman siyang bading tulad ng dati pero kabaliktaran yung nangyari. Wow. Nalaman din niya na marunong pala magtahi ng damit si Gojo. Nagkataon na cosplayer pala si Marin, kaya nagubad siya sa harap niya para patunayan. Oh my god. Mukhang mag-upgrade na yung bida natin at papalitan niya na yung Barbie niya. Congrats pare. Napansin ni Gojo na ang pangit ng tahi niya sa costume at ang layo dun sa pinagagayahan. Kaya nakiusap si Marin na, please gawan mo ako ng damit pang cosplay. At pumayag si Gojo. Yung nirequest ni Marin na damit ay galing sa karakter ng isang hindi pambata na video game at nagulat si Gojo sa nagagawa ng mga babae dun sa laro. Pinag-usapan nila na sa Lunes na sila mag-uumpisa. Nagulat si Gojo dahil wala pang Lunes, pumunta na kagad si Marin at binigyan pa ng pasalubong ni Marin si Gojo. Pumasok sa loob ng bahay, tinignan yung mga gamit sa loob habang pinapakita yung mga angulo na hindi pwedeng ipakita sa YouTube. Tulad ko, kinabahan din si Gojo kasi lolo niya palang yung nakakapasok sa kwarto niya. Mas lalo siyang kinabahan kasi kailangan magubad ni Marin para sukatin yung bawat pixel ng katawan niya. Gagamitin ko na lang yung mga kupal kong picture dito para takpan yung personality ni Marin. Kaya mag-subscribe na kayo sa akin. Tinanggal ni Gojo yung kaba niya dahil na-realize niya na seryoso si Marin sa pagko-cosplay. Kaya natapos si Gojo ng strong dahil nagawa niyang labanan yung mga demonyo niya sa katawan. W Gojo in the chat. Bago umalis si Marin, binigyan siya ng laro na hindi pambata para meron siyang idea sa costume na gagawin. Dumating na yung gabi, tapos nakauwi na si Lolo. Naabutan niya si Gojo sa kwarto na naglalaro ng luto-lutuan. At hindi makapaniwala si Lolo dahil big boy na ang aking apo. Sunod na araw, nagising si Gojo pagtapos ng magandang panaginip. Nagkita ulit silang dalawa sa eskwelahan at nakilala din niya yung iba pang kaibigan ni Marin. Kaso narinig ni Gojo yung mga masasamang komento ng ibang estudyante dahil sikat si Marin at bakit daw siya nakikipag-usap kay Gojo na wala naman personality. Dahil doon, sinubukan niyang iwasan si Marin buong araw hanggat sa mahanap siya at sinabing walang pakialam si Marin sa kung anong isipin ng ibang tao sa kanila. Tolog mo na siyang taguan ulit, ang swerte mo na nga eh. Kaya namili sila ng mga gamit na gagamitin para sa cosplay. Umabot na yung gabi at nalaman ni Gojo na yung cosplay event ay sa loob na lamang ng 2 linggo. Kaya nag-umpisa na kagad siya pero hindi naging madali dahil na ospital yung lolo niya. Dahil nadulas sa hagdan, meron din siyang trabaho tapos meron pa silang exam. Sa sobrang pagod talagang naiyak si Gojo dahil natatakot siya na baka walang masuot si Marin sa event. Pero nagkaroon siya ng motivation at natapos na yung costume sa loob lamang ng isang gabi. Nagulat si Marin dahil pwede naman sa ibang araw sila pumunta at hindi naman siya nagmamadali. Bigla siyang nagilty kay Gojo dahil baka magalit sa kanya pero naging grateful si Gojo sa sitwasyon nila. Kaya naiyak na lang si Marin at nagsorry pero kahit pagod si Gojo nagawa niya pa rin mag-comfort. Ngayon dumating na sila sa cosplay event at talagang successful yung cosplay ni Marin kaya ina-admire siya ng mga kalalakihan habang nanonood si Gojo sa malayo. And syempre kahit siya ina-admire niya rin, siya yung may gawa ng costume eh. Masaya si Gojo na nakikitang masaya si Marin pero na-realize ni Gojo na natupad niya ng pangako niya kay Marin na gagawa ng cosplay outfit. Kaya naisip ni Gojo na wala nang dahilan para samahan niya pa si Marin. Pero bago yun, may pa-slow mo sequence pa. Ha ha, in love ka ngayon, boy. Ngayon, natapos sila ng may ngiti sa muka. At sinabi ni Marin na marami pa daw siyang gustong i-cosplay, kaya nagulat si Gojo. Pero since nag-enjoy silang dalawa, pumayag pa din siya at sinabihan niyang maganda si Marin.
which is napakalaking bagay dahil hindi yung sinasabi ni Gojo kapag hindi galing sa puso niya. Kaya bigla siyang kinilig, kahit pa narit lang ako dito, kinikilig na din ako pare. Kaya fast forward na natin, finally after 2 weeks nakauwi na si Lolo pero naggalit dahil una naglalaro siya ng luto-lutuan sa computer tapos ngayon mag-uuwi siya ng babae. Talagang malaki ni apo niya at hindi na siya naglalaro ng Barbie. Pero huminahon din si Lolo nung nalaman na hindi sila nagmamama at nagustuhan pa ni Lolo yung outfit na ginawa niya para kay Marin. Pero habang nasa likod, pinagmamasdan ni Marin si Gojo na parang nagkagusto na siya sa kanya, na parang may nangyayari na. Ginawa, magandang balita. May nangyayari na. Ngayon, nakauwi na si Gojo at sabi ng lolo niya na may kaibigan daw siya pumunta. Nagtataka si Gojo dahil si Marin lang naman yung kaibigan niya. Kaya nakala ni Gojo na may magnanakaw na nakapasok sa bahay nila. Kaya dali-dali siya pumunta sa banyo at pagbukas na ng pintuan, may nakita siyang babaeng nakahubad. Akala ni Gojo bata, kulong tayo pare pero buti na lang na-censored agad natin yun. Phew! So after nung nangyari, nagpakilala siya. Siya, si Sajuna. Nireveal niya na mas matanda pa pala siya kay Gojo. Phew! Mahilig din siya sa mga hinadals pero ang pinunta niya talaga ay magpagawa din ng costume kay Gojo. Kasi nakita niya din yung outfit ni Marin. Tapos dumagdag naman yung mas batang kapatid ni Sajuna na si Shinju. Yung buong grupo nakapag-cosplay dahil kay Gojo at nagkaroon din siya ng kapangyarihan para palitan yung gender ni Shinju, bro. Habang tumatagal, nagiging mas malapit yung pagkakaibigan ni Marin at ni Gojo. One time, napadaan sila sa isang manga cafe. Tapos, kwento ni Marin yung hawak niyang manga na kung saan ang bida ay isang manunulat. Tapos, sinusundan ng maliit na nilalang. At iyon, ang gusto niyang i-cosplay. Ngayon, nagplano sila mag-photoshoot sa isang studio. Pero it turns out, isa pala tong love hotel. Oh no. Syempre kinabahan na naman yung bida natin kaya sinubukan niya manood ng TV. Pero puro lang yung pinapalabas. Maya-maya finally tapos na mag-base si Marin kaya nagsimula na silang kumuha ng litrato. Pareha silang masaya sa ginagawa nila hanggat sa makabot sila sa ganitong posisyon. What the Ngayon nagtataka si Gojo dahil parang may naririnig siyang kakaiba sa kwarto. Tapos naalala ni Gojo na isa nga pala tong love hotel. Pagtingin ni Gojo nakapatong pala si Marin kay Gojo. Tapos may biglang basta alam nyo na yun. Tatayo sana si Gojo kaso bigla niya nawakan si Marin. Tapos nahulog yung cellphone niya dun sa ilaw kaya namatay. Teka yung aso namin ng ingay. Umabot na naman sila sa ganitong posisyon habang may naririnig silang kinakatay na baboy sa kabilang kwarto. At finally, mukhang di nalalaroin ni Gojo yung manika niya dahil may bago na siyang lalaroin. Pero pinigilan sila ng ring ng telepono. Sabi wala na kayong oras kaya sumakay sila sa elevator para lumabas. Medyo na-awkwardan si Marin sa sitwasyon tapos si Gojo di ko masabi kaya comment nyo na lang sa baba. Kahit nakaranas sila ng awkward na experience, hindi tumigil dun yung pagsasama nila. Nagsama pa din sila para manood na nakakatakot na movie, tapos umattend pa sila sa isang festival at magkasamang pinanood yung fireworks. Happy New Year! Ngayon, isang gabi, tinawagan na naman ni Marin si Gojo kasi hindi siya mapakali sa pinapanood niyang part 2 ng horror movie na pinanood nila. Kaya para huminahon si Marin, kinomport siya ni Gojo kaso nakatulog din pagkatapos ng mahabang pag-uusap. Naririnig ni Marin yung pagilik niya sa cellphone. Kumikinang na yung mukha niya at walang kalam-alam si Gojo na sinabihan siya ni Marin ng I love you. Ay, at doon na natatapos ang ating anime recap series. Like and subscribe hanggang sa muli. Paalam.